Simula na ng paglalakbay ng aming team sa Central Visayas. Ako po ang inyong kapuso, Akisha Micaela P. Acaya, at samahan niyo po kami ng aming team na maglakbay. Ito ang paglalakbay na puno ng kaalaman na tiyak na mapasabi kayo ng EGMA na yan. Tara na mga kapuso, tara na't kilalanin ang puso ng Visayas, ang Central Visayas o Region 7. Central Visayas, kinatatampukan ng 4 na probinsya, Bohol, Cebu, Negros Oriental at Siquijor, kasama ang 3 highly urbanized cities at ang bida ng rehiyon, walang iba kundi ang City of Cebu. Imagine mo mga kapuso, ito'y parang sentro ng kakaibang kwento at kultura sa gitna ng mga islang puno ng ganda. Kaya tara na at samahan nyo kami sa paglalakbay sa gitna ng puso ng Central Visayas. Ang Central Visayas ay napapaligiran pakanan mula sa hilaga ng Visayan Sea, Camotes Sea, Canigao Channel, Bohol Sea, Dipolog Strait, Sulu Sea, Western Visayas at Tañon Strait. The summary data of the Central Visayas region, it is a type of region that located in the island group of Visayas. It has 4 provinces, 16 cities, and 116 municipalities, and 3,003 barangays. The coastal and landlocked is coastal. The marine water bodies are Camotes Sea, Bohol Sea, Visayan Sea, Cebu Strait, Tanon Strait, and Canigao Channel. The population as of 2020 are 8,801,988. Pinagmulan ng sikat na Lechon at Sinulog Festival, lumipad ang aming team upang tuklasin ang pinakamatandang probinsya ng Pilipinas, ang Cebu. Ako po ang kapuso nyo, Jillian Salcedo. Halina't tunghayan ang ganda ng Cebu. Cebu, a province in the Philippines, is located in the Central Visayas region. It is the oldest city in the Philippines and a gateway to the Thousand Journeys. Cebu is a tropical island. It has narrow coastlines, limestone plateaus, and coastal plains. By and large, the said province has rolling hills and rugged mountain ranges traversing the northern and southern lengths of the island. Cebu is a province of the Philippines in the country's Central Visayas region, comprising Cebu Island and more than 150 smaller surrounding island and islets. Its prosperous port capital, Cebu City, retains landmarks from its 16th century Spanish colonial past. Malapit na ang Valentine's mga kapuso. Sawa ka na ba sa chocolates na binibigay sa'yo ng ka-situationship mo? It's time to demand for more. Don't settle for less because you deserve the best. Kaya tara na, kung saan hindi mo man matitikman ang tamis ng tsokolate, mabubusog ka naman sa tanawin ng Chocolate Hills. Welcome to Bohol! May lawak na 4,772.52 square kilometers o 1,842.68 square miles ang lalawigan na ito. Mayroon itong isang lungsod at 47 municipalities na binubuo ng 1,109 na mga barangay. Sa taong 2020, ang populasyon ng Bohol ay umabot sa 1,394,329 na nagpapakita ng masiglang komunidad at pag-unlad ng lalawigang ito. Sa kabuoang kasaysayan at yaman ng likas na kagandahan, hindi maikakaila ang kahalagahan ng Bohol sa ating kultura at kalikasan. Ito ang Bohol, ang perla sa gitnang Visayas. Pagpahingahin nga po muna natin ang Boracay dahil imbitado kayo sa Negros Oriental kung saan may enjoy ang land, sea, and sky. Ang Negros Oriental ay isang pinakamalaking probinsya dito sa Central Visayas na ang capital nito ay Dumaguete. May 6 na lungsod, 19 municipalities at 557 na barangays.
Lumipad naman tayo sa huli at pinakamaliit na probinsya sa Central Visayas. Ito daw ay puno ng hiwaga at kilala sa mga agimat at gayuma na pinalilibutan daw di umano ng mga shamans at healers, ang Isla de Fuego o Siquijor. Ako po ang inyong kapuso na si Jillian Salcedo. Samahan niyo akong tuklasin ang hiwaga ng probinsya ng Siquijor. Siquijor is an island province and officially the third smallest province in the Philippines and the smallest province in the Central Visayas region, located in the heart of the Philippine archipelago. It is recognized as a center of mystic power and a capital of mystic activities and black magic. Its towns are on the narrow floodplains and deltas around the coast. Most of the interior portion of the island is either hilly or mountainous. It is so small that you can see most of its key tourist spots in 1 day or 2 days. Ang Central Visayas, isang yugto ng ating bayan at parang isang makulay na kaharian sa puno ng mga kahanga-hangang tanawin, masarap na pagkain at makulay na kultura. Ang 3 milyong local travelers ay parang mga mandirigmang naglalakbay sa kanilang sariling bayan, nagdadala ng kani-kanilang kwento at alaala sa bawat kanto ng rehiyon. Tara na't maglakbay sa ganda ng Central Visayas. Ito ang scoop sa mga biyahe natin. Una, para sa mga jet setter, Mactan, Cebu na mayroong 3 hours at 46 minutes na eroplano mula Manila. Pero, meron din tayo para sa ating mga adventure seekers, bus at ferry naman ang drama. Ang tagal nga lang dahil mayroon kang 28 hours at 15 minutes mula Manila papuntang Cebu. Meron din sa Dumaguete, ito ay saglit lamang, 1 oras at 32 minutes na eroplano mula Maynila. Tunguhin naman natin ang mga major roads sa Central Visayas. Ang National Route 1 or N1 ay isang pangunahing kalsadang pangbansa sa Pilipinas na bumabaybay mula Luzon hanggang Mindanao. Maliban sa isang 19 km or 12 miles na butas sa Metro Manila at mga ferry connection, ang kalsada ay kadalasang tuloy-tuloy. Ang Pan-Philippine Highway o mas kilala bilang Maharlika Highway, daang Maharlika sa Tagalog, dalang Halangdon sa Cebuano, ay isang sistema ng mga kalsada, expressways, tulay at mga ferry services na nag-uugnay sa mga isla ng Luzon, Samar, Leyte at Mindanao sa Pilipinas. Ito ay nagiging pangunahing sistema ng transportasyon sa bansa. Sa pagiging tuloy-tuloy ng National Route 1, nagsisilbing tulay ito sa mga nag-uugnay sa mga pangunahing rehiyon ng Pilipinas. Ito ay nagbibigay ng mahalagang papel sa pag-unlad ng ekonomiya at pagpapadali ng paglipat ng mga produkto at tao mula sa isang isla patungo sa iba. Sa pamamagitan ng Maharlika Highway, nagiging mas accessible ang mga lugar na dati mahirap puntahan. Ang koneksyon na ito ay nagpapabuti sa kalakaran ng kalakalang lokal at nasyonal. Nagbubukas ng mga oportunidad para sa turismo at nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga kultura ng iba't ibang rehiyon ng bansa. Bagamat may mga pagkakataon na maantala ang biyahe dahil sa ilang butas sa kalsada o mga ferry connection, ang kabuoang layunin ng Pan-Philippine Highway ay ang magbigay ng mas mabilis at epektibong paraan ng transportasyon sa buong bansa. Sa ganitong paraan, nagiging tulay ito sa pagitan ng mga isla sa iba't ibang rehiyon. The most exciting part of this report are the notable attractions of the Central Visayas. First on the list is the Chocolate Hills in Bohol. The Chocolate Hills are geological formation in the Philippines, Bohol province. There are at least 1,260 hills, but there could be up to 1,776 hills spread across more than 50 square kilometers. The name comes from the fact that they are covered in green grass that turns brown during the dry season. The hills are one of the main tourist attractions in Bohol province and as such being declared the Philippines' third National Geological Monument. They have also been included in the UNESCO World Heritage List. Second on the list is the Mount Canlaon in Negros Oriental.
Canlaon, also known as Mount Canlaon and Canlaon Volcano, is an active stratovolcano and the highest mountain on the island of Negros in the Philippines, as well as the highest point in the Visayas with an elevation of 2,465 meters above sea level. Mount Canlaon ranks as the 42nd highest peak of an island in the world. This makes it popular among mountain climbers and hikers. The fact that it is an active volcano adds a certain kind of thrill. It has two summit cones, each with a crater. Canlaon has 19 historic eruptions between 1866 and 1993. The eruptions are small to moderate in size and explosive. Our last notable attraction is the Minor Basilica of the Holy Child of Cebu, or most commonly known as Basilica del Santo Niño. Basilica Minor del Santo Niño de Cebu, the home of the original and oldest religious relic in the Philippines in honor to the Holy Child Jesus. Founded in 1565 as the oldest Roman Catholic church in the country, it was believed to be built over the spot where the most famous religious icon in the Philippines, the statue of the Santo Niño de Cebu, was found. This image of the child Jesus dates to Magellan's time and now the centerpiece of Sinulog Festival, the Cebu's largest annual event. Besides admiring the intricate frescoes and interior of the church, visitors can also enjoy time at the Pilgrim Center and Basilica del Santo Niño Museum with many relics and statues in exhibit. If you visit the church on Fridays and Sundays, you may find a sea of pilgrims coming for the outdoor masses right on the traffic-closed street. Mga kapuso, tayo naman ay tumikim ng mga masasarap na pagkain dito sa Central Visayas. Unahin na natin ang lechon de Cebu. Ibang-iba raw ang lasa ng lechon de Cebu kung ikukumpara sa lechon dito sa Maynila. Bakit nga ba? Dahil mas maalat raw ang lechon de Cebu kung ikukumpara dito sa Maynila. Sinasabi nilang kailangan mong talikuran ang mga sarsa at hanapin ang suka sa sobrang alat nito. Kaya't ano pang hinintay nyo? Tara na't sa Cebu at tikman ang lechon nila. Isunod naman natin ang matamis pagkatapos ng maalat. Ito ay ang pinakasikat na pasalubong dito sa Bohol. Ito ay ang matamis at malagkit na kalamay. Gawa ito sa bigas, brown sugar at gata ng niyog. Maaari mo ring lagyan ito ng mani. Ang budbud pilit naman ay isang uri ng malagkit na rice cake na nagmula sa Negros Oriental. Ito ay gawa sa malagkit na bigas at hinaluan ng gata ng niyog at nilagyan ng asukal. At pagkatapos ay ibabalot sa dahon ng saging at i-steam hanggang sa maluto. Karaniwan itong inihahain bilang panghimagas o merienda. Tayo naman ay makisaya sa mga festivals dito sa Central Visayas. Unahin na natin dyan ang Sinulog Festival. Ang Sinulog Festival ay ginaganap tuwing 3rd Sunday of January bilang parangal sa Santo Niño or the Child Jesus. Ang Sinulog Festival ay nangangahulugang graceful dance. Ang mga suot nito ay makukulay at magagandang tunog gamit ang mga drums. Kaya naman hindi nila binibigo ang mga nanonood sa sobrang ganda ng festival na ito. Ang Siquijor ay kilala sa buong bansa para sa kulam. Tuwing kabilugan ng buwan, ang mga mangkukulam o mambabarang ay nagtatapon ng mga halamang gamot o mga buhay na hayop sa higanteng puno, saka sila uupo pabilog at bubulong ng mga incantations. Ang Buglasan Festival sa Negros Oriental or kilala bilang The Festivals of Festival dahil ito ay ang pinakainaantay ng mga taga Dumaguete na festival.
at pinagdiriwang ito sa gitna ng Oktubre. The Tourism Promotion Project. PBBM Infra Projects upgrade Central Visayas Transpo tourism sectors. The Department of Public Works and Highways, or the DPWH in Cebu, is implementing two major infrastructure projects to improve interconnectivity in Central Visayas. The Fort Mactan-Cebu Bridge, funded by the Japanese government's Official Development Assistance Program, and the Mandaue Consolacion Liloan Coastal Bypass Road, funded by the South Korean government, will span from Mandaue City's Kansaga Bay to Lapu-Lapu City's Barangay Ibo. The projects aim to support Lapu-Lapu City's development plans and boost the island's tourism industry. The new Cebu International Container Port is also in the pipeline, with the proposed project cost, loan validity, and implementation up for approval by the National Economic and Development Authority or NEDA Board. Muli, ako po ang kapuso nyo Jillian Salcedo, naway natuto at nabigyan kayo ng kaalaman tungkol sa kung anong pinagmamalaki ng Central Visayas. Ito ang paglalakbay na puno ng kaalaman na tiyak na mapapasabi kayo ng i-GMA nyo na yan!